Okay, again, good morning everyone. Okay, praise God, no, sa iya nga faithfulness sa atong kinabuhi. Mga blessing nga nagabot ka nato no sa church. Salamat sa Ginoo nga ang atong atok na pintalan na, no, praise God diana. So dalay ko na Ginoo nagampo kayo kita nga dili na magtulo, no, kay nagtulo man ni. O nagtuo ko nga tungod sa napintalan siya katong mga gagmay nga mga buslot na natapakan to, no? And we thank sa mga gigamit sa Ginoo aron nga sa nag-donate sa pintal, praise God nito, no? O sa mga namintal. And we thank the Lord also nga kasi natingala mo na may gilingkuran diha nga pagkulingkuranan, no? Ato sa i-congratulate diha nga itong bago nga konsehal, no? Konsehal DC Casas. So part sa iyang pagservisyo sa constituents niya, magpahulang na siyang lingkuranan, no? Kita kay extended ng tadiri sa P.I. Garcia, na mauna nga na rin mga lingkuranan, no? Kita pahulang. Oo. Pero kung ang mga original lang yun nga taga-P.I. mo gamit, ako tayo mahimo, madala na nila dito, no? So we thank the Lord, no, nga na yung mga pag-usap ng lingkuranan. So praise God. So for our message for today, Book of Romans, chapter 13. Okay, Book of Romans, chapter 13. Inauruhan ako ang mensahe, Christian living. No? We are in a message about how to live as a Christian. After we receive Jesus Christ as our Savior, no? How do we manifest in our lives the Christ that we possess? So Christian living, another word for this is growing in the Lord, walking in the Lord, fruit bearing. This is another word of Christian living. And brethren, this is a process, no? Until the Lord comes, God wants us that we will grow in our Christian life, that we will become more like His Son, no? Jesus Christ. We will be transformed in our character, no? We will become more like Jesus. So starting chapter 12, no, we mentioned ito how to live as a Christian. And then this chapter 13, padayon ang mensahe, paano kita magkinabuhi as a Christian. We will be talking about how are we going to behave ourselves in relation sa authority, government, no? In our government, no? Dinhi nga passage makita nato karon dinhi nga study. So before we continue, let us first pray. Father in heaven, as we have a study of your word, may your Holy Spirit enlighten each one of us, so that the truth, the spiritual messages, we will be able to comprehend and enlighten us, O God, and teach us how to apply your word in our everyday living. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Verse 1, let every soul be subject to the governing authorities. No? Instruction kini sa mga Kristohanon nga kita daw nga mga Christian, God wants us to be subject, meaning we are to submit to governing authorities. Okay? Ang Diyos, siya ang nag-establish sa mga institutions. For example, family, there is leadership there is authority. No? The head of the family, the parents, the father. In work, okay, there is a employer. In our church, there is a pastor. And in our government, no, we have also a leader or president, and so on.
So the message, the instruction is clear. Let every soul, everyone, no, be subject to the governing authorities. Although the context speaks about our relationship with the authority or government. The Word of God says, there is no authority except from God. No? So ang authority, mga igsoon, God is the source of all this authority, and He delegate this authority to the institutions. No? Motong na-mention ako kanina. Family, naapon sa church, na sa government, no? Kung asa tayo butang sa Ginoo, na-establish ang Ginoo nga mga naa sa leadership. Kung ginoo din all authority emanates or it comes from God. Ingon diya, and the authorities that exist are appointed by God. No? So kining mga naa sa authority, gina-delegate na ng authority ngadto kanila. So understand the supreme, the source of all authority is God. Okay? Verse 2. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God. So God established the authority. He delegated them powers. No? Okay kung sa Bible, if we resist the authority, if we rebel them, no? Ingon din yung mga igsoon, we are resisting God. Okay? So muna yung atong bantayan, no? Sa atong kinabuhi as a Christian, nga wata usahay dito usahay magkamatikod nga usahay nasa yok o nakasala nata sa Ginoo when we resist the authorities nga gibutang sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, no? So you children, do not rebel against your parents. Church people, do not rebel against the church leaders, and we as citizens of the Philippines, we do not rebel against our government. Okay? Kaya kung sa pulong sa Ginoo, no? Kaya kinilay authority, kung musupak-supak ta, isama raday nga nagsupak-supak ta sa Diyos. Okay? Muna ang mga eksona ang gitawag general rule. Diba sa law na yung gitawag, there are exemptions. So, ang exemptions, wala din hina-mention, but kung tanaw na to sa Word of God, there are time, no, nga dili ta mo obey. But as a general rule, tungkol kay ang gihatag din sa chapter na ni, ang authority who are executing the good judgments para sa mga kayuhan, sa mga katawhan, no? So, yun din those who resist will bring judgment on themselves. Okay? So, maaring mapahamak ta if we go against some authority. Now, if we notice, ang authorities, mga igsoon nga gi-mention sa Ginoo, they are people or tao. And they are far from perfect. If we look at them sa ilang pag-manage, sa ilang administration, daghan tag ikasaway, di ba? Oo. For example, sa atong government karon, daghang mga issues, no, about corruption. Okay? Napay daghang mga alleged, mga igsoon. So, usay, mamati tanin, murag, mapintal tanong nga mag-rebuilding. Kaya siyempre, grabe ang pag-suffer sa mga katawan, pero ang mga nasa authority, they are abusing their power. So, ano na pangutana mga itong udiana, mga igsoon? Kano sa man kita po ito mo-obey, o kano sa man higayon nga kita mo-resist na din na mo-obey? No? So, muna na kita as Christians, gamito na ito ang atong nabalaan sa Word of God. No? Sa atong pagsunod diha sa nasa authority. So, doon na yung mga pangutana. For example, okay ba na kung ang Kristohanon mo appeal o rally? Oh.
So, ang ubang mga churches, lahi-lahing opinion niya na, no? Pero kung mamutana mo sa ako, kung siya akong opinion niya na, sa akong personal nga assessment, okay ra mo apil ta rally in a peaceful way. Kay part na sa atong democratic system. Ang dili nato apilan nga rally when we kanang mangita nagbubot, no? Mo kuana og mga kasabok kay dili na maayo. But if we express our discontent, no? Pwede ra nga mo peaceful rally ta. Okay? Para sa kuana nga pangunahon na akong igsoon. Now, padayon kita about dining government, no? Mao ni. So to resist the concept of government, mga igsoon, is to resist the order God intended for society to prevent chaos. Unsa may katuyuan na ining government? Aron nga there is orderly in the society. No? Ilang gibantayan ang peace sa society. Okay? Ganun naman tayo mga armed forces. Okay? Ang katuyuan mga igsoon kay sila mo implement sa peace and order sa society, mga igsoon. So kining mention diha sa verse nga judgment, no? So judgment sa verse here, this refers primarily to the legal consequences imposed by the state. Di ba ang state or ang government doon ay implementing laws? So kung mo go against ang constituents or bisan kita, so nanay naka-attach diha mga igsoon nga consequences. No? Mo na nga kita instructional gud ta sa Ginoo nga mosunod ta sa government kay because generally naa sila para manisakayuhan sa society. Okay? Again, no, akong ipipipon nga i-mention nga lagi pero dili ko na sila perfect. Ang mga nagunit sa katungdanan, ang uban nag-aabuso, ang uban wala nila gi-implement o maayo ang gahom na naa kanila, no? Patod pa sa Titus chapter 3 verse 1, remind the people to be subject, no, to rulers. Again, to be subject means to submit, no? Remind the people, morning mga Christians, to submit to the rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good. No? Muna na kitang mga Kristohanon. Usahay, one time ba, no? Usahay, di ba na may mga checkpoint na ito diha sa dalan? Na-authority one time akong ipangutana, sir, anong kadagko ba yung penalty? Labi nagawa kay license? No? Or wa ma-rehistro, no? Ingon po lang taga-LTO. Bitako bitaw na sir, pero sige lang kaya proceeds niya na makanto man na sa DPWH para sa infrastructure. No? May lagi yun. Pero nabatian na lang nato nga nagiging one of the corrupt na ang kanang institution. So lisod kayo ng Edson, di ba? Ang sitwasyon sa atong nasod. That's why atong iampo atong nasod. No? Kay talamak ang mga corruption, mga igsoon. So ingon sa Bible, but then ingon sa Bible, we are to obey, no? Sa atong government. Verse 3, for rulers are not a terror to good works, but to evil. O maganda ang katuyuan sa government, no? So do you want to be unafraid of the authority? O gusto ba ka nga di ka mahadlok na ining nasa authority? Ingon diha, do what is good, and you will have praise from the same. Meaning, kung dili ka, kung gusto nimong wala kay atraso, di ka mapurisyo, ingon din ingon sa Bible, do what is good. No? Kung unsay gisulti sa balaod, meaning you comply. Musunod ka. No? So every one of us, we want to obey sa atong balaod. Right? So, that's why kung
Kung kita po musuway sa atong gobyerno or sa balaod, damandam na lang ta nga papurisyo gyud ta. Kay ning magchikpoy na sila kung ang kay ministro, mahulat gyud ta dugay. Kay part man ang mga igsoon sa balaod sa gobyerno, no? So mo nang ingon dinhi nga do what is good, no? Aron di ka mahadlok diha magagiagi daw tadi sa dalan. Kinahanglan na tasasakto sa compliance mga igsoon. Verse 4. For he, morning government ha, nasa authority, he is God's minister to you for good. But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is God's minister, an avenger to execute wrath on him who practices evil. No? So, mo na siya mga igsoon nga, kung maghimo daw tagdautan, mahadlok yun tayo, yung dili, no? Kay gugdon yun da sa nasa authority. Mo na siya mga igsoon. So, ang word diha nga sword, no? Ang sword sa verse, this symbolizes the state's, no, the authority's right to punish, including bisan itawag ka ng capital punishment or sa military force for the purpose to maintain justice, no? So naa kining nasa authority, naa na sila yung mga galamay to execute mga igsoon sa ilang authority. So verse 5 in India, therefore you must be subject, no, submit, not only because of wrath, but also for conscience sake. Tungod daw mga igsoon sa gitawag konsensya, musabit kita. No, kaya nga naman, tungod kay kita, although mayroon kita ang atong buhis nagbuhi, no, nagpadagan sa gobyerno. So, makita nato ang government, sila nagpahimo po nga kahapsay, no, sa society, naghatag og progress, no? Ang infrastructure nga atong mga ginapanggamit, no? Ang dalan nga kita ning-agi, ang government may mga nagpahimo niya na, no? Pero ingon din for conscience sake, kay kita mga igsoon nakabenepisyo baya gyud ta sa gobyerno. So Christians should not just obey because they are afraid of getting caught. They should obey because they know it is the right thing to do before God. So kita nga gani ko nung mo-obey kita, dili lang dahil kung kay mahadlok ta, kay naipabalik sa ato, nga di maayo kung mo disobey ta, no? Pero yung din yung mga igsoon, because it is plainly stated in the Bible that we are to obey the authority. Oh. Again, no, muna nga sa inyong, sa atong mga prayer, ayun ninyo kalimti. I-pray din nato si President BBM. Nag-pray ba mo sa atong President? Amen. No? Atong iyampo, iyampo nga mapatay. Ayun. Iyampo for good governance, tagan sa wisdom sa Ginoo. Gamiton siya sa Ginoo for good of the citizenry. Verse 6, okay? For because of this, you also, in the name, pay taxes. For they are God's ministers attending continually to this very thing. Kaya ang gobyerno, mabuhay man yun, pinaagi sa taxes, no? Gani, kita daw mga, dini daw sa Pilipinas, talamak daw puno ang mga taxes, no? Grabe ang mga taxes. So, bisan palit pa lang ka sa grocery na nanay tax. Okay? So, mo ni mga igsoon, naturally, sa Bible, isulti yun nga, ingunana yun na government, maningil yun na sila tax. Kaya mo niya ang pag-mobilize nila sa ilang mga pag-execute sa mga powers nga na nila, mga igsoon. So, verse 7, render therefore to all their due, no? Taxes to whom taxes are due. Customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. So, kung sa dayo angay nakakaigo para kanila, no, dapat
ato na nang ihatag ngadto kanila. Di ba mao ning gisulti ni Jesus sa Matthew 22:21? Okay, Jesus said, "Give back to Caesar," mao ning nasa authority no sa government. "Give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." So kanang naani mo karon kinsa mitagiya ni ana imo ni Jesus. Kung kanang imong gigulitan ang tagiyan niya na ang gobyerno ihatag na didto. Kung ang itagiyan niya na para na sa Ginoo ihatag na didto. Kay mo niya na ang life, no? Give to whom what due to them. Mo nang imong sa Bible. So kung kuha na itong reflection kining obeying to authority, reflection on the whole of Scripture, makita sa Acts 5:29, no? This shows that if a government commands what God forbids, or forbids what God commands, unsay principle natong i-apply, we must obey God rather than human beings. Unsa gani atong hinayon, no? Ingon sa Dios, I want you to obey the authority. Pero ato hinumduman nga ang governing authority, delegated authority lang ang naa nila. Kinsa may nag-delegate of authority nila? Ang Diyos. So it means, God is the source of all authority. So karon, kung kining government nga authority kung sa Ginoo obey ta, kung magpanday silang balaod, that is against the principles of the Word of God. Mo naging din we rather obey God than man. Oh. For example, no. Moingon na gani ang government nga for example, moingon government nga kinahanglan kay ang mga citizens legal na sa atong balaod ang same-sex marriage. Oh. Kung sa may stand na ito nga church, kaingon ba ng Bible nga mo-obey ta? Mo-obey ba yun ta? Mao nang ingon mga igsoon nga i-apply na itong principle, we obey God rather than man. Tungod kay ingon sa Bible, kanang gisulti sa government, isupak na siya sa gisulti ng daan sa Word of God. Okay? So, ang binding na to, ang pinaka-source of all authority is God. Secondary ang government ng igsoon. Okay? I hope nga kahibawtan ni no pag-apply ni sa atong kinabuhi. Padayon kita sa verse 8. Owe no one anything except to love one another. No? Nagisgot dirig meaning utang ba? Utang. Ayaw daw pagpautang. Okay? Ayaw niya na nakay utang sa usap-usap. Kung may kang nakautang ka, di ba, kung kita diri, siguro halos, pipila ka nato, most siguro, no? Naka-experience naglinding na or mga pautang. Kung nakautang ka, sa may, kuha na yan na, you have obligation, di ba? Naka-obligation. Sa Bible, mga exoning sa Bible, kita daw natay utang sa usa ka utang. We have obligation. Sa no? To love one another. Again, no, this is our obligation. Sama daw kung nakautang ka sa linding, you are binding, you are responsible. Nga muhimo ni ana to execute sa payment kay nakautang ka. Sa Bible, sa Christian daw, utangan ta, ang atong utang love. Kanino ta utangan? One another. We are obligated, mga igsoon, to love. Muna yung sa Bible. No? So, muna kinahanglan sa itong kinabuhi, magkinabuhi ta sa gugma. Kaya yung sa Bible, kamutangan mo na, no? He who loves another has fulfilled the law. Kung tanaw na ito ang Old Testament, no? There are more than 600 laws of Moses.
Lisod kayo memorize sa mag-usa-usa kay 600 kapit. Pero sa Bible, mga igsoon sa Ginoo, i-apply ang love. Kung imo daw i-execute ang love, sama ra na fulfill mo ang law. Oo. So mo na mga igsoon nga mahinungdanon nga kita magkinabuhi sa gugma. For example, no, ingon sa verse 9. For the commandments, you shall not commit adultery. Diba sa 10 commandments? You shall not murder. Naana dito sa 10 commandments. You shall not steal. Naana siya dito mga igsoon. You shall not bear false witness. Naana. You shall not covet. No? Naagyon mga igsoon. And if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. No? So daghan kayo mga commandments, no? Pero ingon sa Bible, kung makalimot ka sa pagdetalye, ingunahin na lang, love your neighbor as you love yourself. Normally, we love ourselves, di ba? Dili na sa lahat mga igsoon nga we love ourselves. No? Pero yun sa Bible, we have obligation to love one another as you love yourself. Mao na diha ang dako nga challenge. Because we are to love one another. This is obligation, mga igsoon. Padayon about love. Love does no harm to a neighbor. Oo. Mawalan na lagi na nato, kawan na ta sa gugma kung saan na gani, kung mangaway na ta. No? Kung ingon niya na ang may tabo. So again, therefore, love is the fulfillment of the law. So mga igsoon, ingon nani, usually we think of doing no harm as staying out of people's way. For example, di ko mag-apil-apil diya, kaya ron wa ko'y masagasaan. May ngunta. Pero yun ani, Paul says, love fulfills the law. So sa may meaning ini, this means, this love mga igsoon is proactive. What is proactive? No? So it is not just not stealing. Di ba yung sa Bible, not stealing. Do not commit adultery. Do not covet. Do not lie. Mga do not. Di lang day niya na ang gitawag nga love. Kini di ay, it is looking for ways to ensure that neighbor has enough. Mao na ang proactive day mga igsoon nga love. Nga sa ito pa, di lang din mo yun ka nga, okay, I express my love, nining tawhana, dili na ko ni siya kawatan. Dili na ko ni siya igasip. So, in that way, I can express my love. Dili lang yung diyan ang mga igsoon ang pasabot sa Bible nga pag-apply sa love your neighbor. Ang pasabot di ay is proactive. Meaning, kung makita daw nato ang neighbor who is in need, and it is in your disposition that you can extend help, God wants us to express our love proactive, mga igsoon. So, dili lang di ay awa, ni mo siya giaway. Kung dili, imo dahil siya gitabangan. Oo. Mao na mga igsoon ang pagkinabuhi sa gugma sa usab-usab. No? So muna ba, that's why kinahanglan ang fellowship. Getting to know each other. How can I know you have needs if we don't talk? Kung dili ta mag-istoryahan na Brad, sis, kumusta na ka? Muna kinahanglan sa fellowship. Ang sa problema. Kaya yung sa Ginoo, in that way, kung nabalaan nato ay we are to play proactive love. No? I-exercise ang gugma sa usa-usa, mga igsoon.
No? Muna nga kung makakita tag need, no? Di ba na-mention po din kanina sa unang mensahe? Kung nakita tag need mga igsoon, atong ampuan. Kunya, mag-pray ta sa Ginoo. Nya kung nakamatikod ka mo, inig-pray na to. Buhingon po ng Ginoo, sige, ikaw buhatan na. Di ba? Oo. Mo ni mga igsoon ang seeing the needs of people and proactively helping them. No? So in sa verse 11, and do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. For now, our salvation is nearer than when we first believed. Kining salvation nga nearer ang pasabot niini. Di ba hapit na magbubalik si Jesus Christ, mga igsoon? Hapit na. Oo. So kinahanglan ato daw ning iga kinabuhi, no? Let's live it out, living a life of love. Lisod kayo nang may kang I love you, niya, di ka makikistorya, di ka makikita, wala. No? That's why, in fellowship, we can express our love to one another. Like so. Kaya doon na, yung sa Bible, hapit na mo balik si Jesus Christ. No? Verse 12. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. No? Kinahanglan daw atong mga gawi. Kanang gawi na nga, naaiya sa kahayag. Mga igsoon. Kaya doon na pagbalik sa Ginoo. Kanang word diha nga the day, no? This refers to the return of Christ and the full realization of our salvation. So Paul uses the metaphor of dawn. Di ba kanang gikan sa kanlaw ni kubanag-banag ng biglisyo, no? Sa kahayag. So since the sun is about to rise, it is time to stop acting like it is still night. Labi na sa unang panahon mga igsoon, wala pa sila electricity, no? Ang mga farmer town, ang mga farmer, bantayan lang nila sa kadlaw, inigsigwal na niya sa kahayag, kay maghimo na sila sa ilang mga buluhapon, yan ang adlaw, mag-andam silang kagalingon. No? The same is true mga igsoon. Kita daw mga Christians, hapit naman mabalik si Jesus Christ. Okay? The near return of our Lord Jesus Christ. Labi na karon mamati ta sa mga balita, no, sa social media. Na po threat nga World War III na po, basig na po yung World War III. No, mabulbaan ta. But dili man na atong gihulat, ang atong gihulat is the near return of Jesus Christ. So ingon sa Ginoo, as we wait His near return, we must be busy doing, no, the work of love, mga igsoon, no? Nakinabuhing diya sa gugma. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, ingon sa Word of God. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober, no? Diha mga igsoon ang pagkinabuhi ng Kristohanon. Ang word na sober, no? Kinahanglan pag kinabuhi nato ning kalibutan, natay sober. Ang sober, it means you have self-control, self-restraint from the worldly things. Lisod karon nga panahon kay makasugod ganin ta sa atong mga social media, mag-scroll ta, murag di na ta kabantay sa oras, no? Daghan ang makaon nga oras. Di na ta makabasa Bible, kada scroll na atong tanan ang atong cellphone diri sa Facebook, balhin na po diri sa TikTok, diri na po sa kung asa-asa na mga app, mga ito. Nawali ang atong spiritual emphasis sa atong ginabuhi. Ingon sa Bible, living in the light of day. No? Be sober. Okay? Kabalo ba ta mo bahid sa atong time? Okay? Kini nga 30 minutes,
Scripture reading, devotion. Unya, napoy tayo na po sa prayer. Unya, pero nahuman ang adlaw mga igsoon, abot na ba 4-5 years na ang ato nga scroll, no? Unya, nawali na ang ato nga ang atong spiritual emphasis. Nakarelate mo, yes or no? Mukha ako ramang tingali pa may joke, no? Let's continue. Verse 13. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and in vain. Ang kining mga gipamention mga igsoon, no? Ingon sa Bible, paglakaw ka mo, that's why ang atong ginabuhi, Christian walk. Pero ingon din let us walk as in the day. Not in, kanang not, mo ni-mention sa sunod. Kining gitawag revelry, no? Drunkenness. Grabe no, ang ginapang-mention diri mga igsoon. Unsa man na? Okay? Ang revelry sa other translation na mong itanaw, ang word dito is wild living or wild parties. Ayaw daw niya na kanang wild parties. Ang Christian daw, dili maayo wa mo apil-apil sa gitawag wild parties. Ikaw mga yung people no? Kinsa hilig dihang chinilas parte. Isa sa kamot, no? Okay. Pero mga mga igsoon, we as Christians, ingon sa Bible, we are to walk, no? Properly, ingon sa Bible. Not, with emphasis na, dili sa wild parties. Oo. Ayaw pagkapil-apil niya ng mga tao, kanang bitaw mga na may parties nga mayo, pero kanang parties na wild, no? Oo. Dili na iya sa Ginoo mga igsoon, dili na sa mga Kristohano, no? Ug sa pagiging diha, drunkenness. Oo. So ayun niya ng paghubog-hubog, no? Dili na akay sa mga Christian. Oo. Nya kini gitawag lewdness. No, na diha. Lewdness. Okay? Mo di ang immorality. Ingon sa Bible mga igsoon. Okay? Kung basahon sa New Living Translation, ingon diha sa word, ang lewdness, this means immoral living. Unya kining last, nagahistogya po ni about sexual promiscuity, no? So, mao ni mga igsoon nga bantayan nato daw as mga follower as a Christian, no? Taas ang standard of morality, no? Alang sa mga anak sa Ginoo. Labi na sa society karon nga panahon, no? Norm na lang sa uban ang mga immoral nga mga practices. So that's why mga igsoon sa Bible lagi kay nga ng Ginoo, kamo nga mga Kristohanon, you are to live moral life, be an example of sexual conduct, no? Kinahanglan mo sunod kita mga igsoon sa instruction sa pulong sa Ginoo. Kung nauso na sa society ang mga kung usa ka ng mga LGBTQ ang mga Indiana, o dili ta mo sunod, no? Kay kabalo kita nga lahi ang teaching, bingo again sila sa teaching sa Word of God. O nang usahay bitaw kay magsunod ta sa Ginoo, the principle of God's Word. Murag word ta sa society, no? Labi na kung majority, murag norm na nila. Ang nagbuha sa labas, murag kita na hinunang word tanawon. Kaya wala na tayong sabay sa culture naman nila. Lisod na kaya kung kultura na, no? Pero ganun pa man mga igsoon. Ang principle, the standard of moral living as commanded by God for His people remains the same. No?
So yun din sa for our last verse, ingon diha sa verse 14, no? Put on the Lord Jesus Christ, no? Clothe yourself. No? Ipakita nga na kay Kristo ba sa imong kinabuhi. Make no provision for the flesh to fulfill its lust. No? Mao ni kita mga igsoon, mao ni atong struggle. Ang atong struggle, we battle against our lust. Kaya kita yung mga cravings, tawhanon, sinful nature ng mga cravings. Pero yun sa Bible, we are to fight. Ingon din make no provisions for the flesh. Siguro na to, kanang word to clothe yourself, no? Put on, clothe yourself with Christ. So this means we are to adopt Christ's character and priorities. Kita daw mga Christian, dapat inuna ang atong values. Kung saan atong values? Ang Christ-like attitude, Christ-like kanang behavior, and His priorities, mao po dapat ang atong priorities. Mabitaw na nga mag-missions man ta, nga mag-ministry man ta. Because of this is the values na itudlo sa Ginoo kanato. Go ye into the world and preach the gospel. Making them disciples, no? All nations, sa Bible. So kini daw ang ato daw dapat pagahimuon. Development of ourselves, Christ-like character, and implementing the missions of the Lord Jesus Christ. Okay mo din make no provisions for the flesh, no? So this is the negative command that makes the positive command possible. Kung sa'yo kaingon sa positive command, put on Christ. Mao na siyang positive. Ang negative, make no provision for the flesh. So Christians, we cannot put on the new clothes of Christ if we are still carrying around the luggage of our old self. Meaning, if we allow our old nature, the sinful nature, kung we allow it nga mao ang mag-govern sa atong kinabuhi, usahan ko na yung mahitabo, na, dili yun ni makita ang Kristo din sa atong kinabuhi. Kung atong paundayangan, no, magpatuyang ta, kung magkinabuhin kita according sa atong sinful nature. So ang word diha, no, kining word nga provision, make no provision for the flesh. This means gikan kini sa word nga pronoia, no, kining provision. This means forethought or planning ahead. Kita daw ayon sa Bible, ang instruction ni nani, ayaw daw pag-plan ahead for the flesh. Okay? Ang trap mo ni ang trap sa mga Christian ang pagplano sa pag-ibog sala. Paul isn't just saying don't sin. Dili lang daw ingon niya na ingon sa Bible ayaw pagbuhat sala. Ingon ani. He is saying, ingon si Paul din nga verse, don't even plan for the possibility of sin. No? So, kining ayaw daw pag-entertain niya ng hunahuna nga magbuhat og sala. No? Dili lang naman ka, dili ko maghubog-hubog. Dili lang dahil inanak putog. May ngunday ka nga, bisan na lang sa paghuna-huna di ay, ayaw nag-entertain pa sa imong huna-huna. Oo. Muna yun sa Bible mga igsoon, don't make provisions for the flesh. No? Ayaw na paghuna-huna na ng mga butang daw nga makasala ka, makabuhat ka sala. No? So, make no provision means we are identifying sa atong kinabuhi ka na gitawag the triggers. Di ba? Triggers. Or environments where we are weak and refusing to build a bridge to them. Kita magpatagusan nato mga igsoon, nakatay area of weakness. No? Nga sa diin, dali ka masiod,
mahulog sa sala. Dali ra. Okay? So mo ning atong bantayan sa atong nga kinabuhi, no? So mo ning atong ipangutana. So good sa where? Are there places I go where I almost always end up compromising my values? Di ba, nakamatikod ka, for example, young people, no? Naagyo yung mga lugar nga makompromiso ang imong pagka-Christian kung di ka mabantay. Oo. No? Mo na nga, kung mo niya na, ayaw na lang yun lagi entertain or paduol ba ka, ayaw na. No? Sunod na pangutana, kinikitawag when, about na ni sa time. Is there a time of day when I am most vulnerable? Nakakakonsiyon mo ang mga oras sa atong paggamit sa oras. No? Unsa ka na oras nga vulnerable ka? Nga sa diin, kung di ka magbantay, murag ang provision of the flesh na agyot. No? So muna, mga igsoon. For example, am I waking provision by staying up too late? No? Usay mo ng delikado ka na magpalita o nagdugay matulog, basig delikado rin na. No? And then, daho, kinsa. Are there people who fuel my jealousy, anger, lust? Bantayan ang puning mga tao, kaya kung di tayo magbantay, kini po mga tao na nasa itong palibot, ay, duhara na klase ka tao, galamiton sa Diyos o galamiton sa yawa. Ha? Kaya na yung mga tao, kini gani siya nga tao makauban mo, murag madalago kang pangawat kung kining tawanan na. Ha? Kung kining tawanan ay may kauban, iskapog yun sa eskwelahan ng padangatan ninyo duha. No? Magkating classes, basta ka na. No? Naiingon na anak mga igsoon, doon ay mga tao, no? Na kinahanglan atong bantayan. Nga kung kining tawanan day akong ikauban, bad influence yan. No? Dili makaayo. That's why piliin yun nato ang kauban nato sa atong kinabuhi. Pilihan yun. Mo na nga sa Bible, no? Ang tao pag ninyo mang yun. Pangita lagi ng Christian lagi. Kaya kung Christian, di na mo maglalis maning babagong di. Oo. Kaya kung dili Christian, maglalisan pa. Amen. Ang imong partner nga believer, mangita ra pag nagpamaagi, kadi ka kasimba, no? So lisod kayo mga John, no? So last question. What supplies, no? Kining what? Mao po ding bantayan kini naging what mga unsa, no? Mga butang ba, no? Na usahay makatintal pud yun. Okay? Right. Mo na nga magmatlon kita mga igsoon. Kay ang provisions of the flesh naalagi. Mo na yung sa Bible, kinahanglan ang mga katawan sa Dios. Ha? Magbantay gyud. I-exercise gyud ang sober nga mind. Na kay restrain, na kay self-control sa tanan mga igsoon. Kay kung diri aron nga effective na na Christian. Makita ang Kristo sa atong kinabuhi. So, no? Mo na nga, kumusta ang atong Kristohanon nga kinabuhi? Kini atong gisgutan mga igsoon, Christian living me. No? Growing in the Lord. No? Fruit bearing, mo na siya ang atong gisgutan karon. Process ni siya mga igsoon. Mo na nga, ang pagkinabuhi ng Kristohano, lisod yun kayo. Lisod. No? You are fighting the struggle una imong kaugalingon. You are fighting sa surroundings, kinay mga unbeliever. Unya napay values sa kalibutan, So daghan mga challenges sa kinabuhi ng Kristohano. No? Pero mao ni mga igsoon, gusto sa Ginoo that in our conviction, we will grow
in the Lord. No? We can walk properly as a Christian. Okay? So sa usang paagi mahimo ni nato, let everyone be filled by the Holy Spirit. Be it our prayer that we will be controlled by the Holy Spirit. No? Mao gina mga igsoon pamaagi. Aron kining mga word of God nga gisgutan diri ma-apply sa atong kinabuhi. O kita mismo personally, you will pray, every one of us, nga ato ning iampo, nga ang pulong sa Ginoo, nga atong ginatuman, ma-apply sa atong kinabuhi mga igsoon, no? So, unsa man sa inyong paglantaw, no? Ang imong kinabuhi karon, are you growing or are you walking in the Lord? No? Seryoso ba ka sa imong pagka-Kristohanon nga makita diya? I-emphasize sa inyong kinabuhi ang Kristo nga naa imong nadawa, no? So let us pray in closing. Let's pray. Yes, Heavenly Father, as we come before you as your children, we are grateful for the truth of your word. So as we reflect on this passage, Romans chapter 13, this reminds us that we are to submit to the authorities you have placed over us, honoring those in leadership. Father, it is our prayer. May we be law-abiding citizens, living peacefully and quietly, and may our good deeds shine before others, testifying to your love and redemption. Father, we pray, guide our leaders that they may govern with wisdom, justice, and integrity. Protect our nation, communities, and families, and grant us peace. Father, we pray, may our voices be heard, advocating for the oppressed, and may we work towards unity, reconciliation, and healing. Lord, we pray as a church and as an individual Christian, help us to love our neighbors as ourselves, fulfilling the law with kindness, compassion, generosity. We pray, may we be mindful of the times, redeeming the moment, and living holy and righteous lives. As the day of Christ's return draws near, keep us alert and clothed in the armor of righteousness. Father, thank you for your presence among us. May your peace, which surpasses all understanding, guard our hearts and minds in Christ Jesus. May we go forth bearing the fruit of righteousness and reflecting your love for a watching world. We pray this in Jesus' name. Amen.